Hindi napigilan ng aktres na si Lotlot de Leon ang kanyang emosyon nang diretsahin niyang sinagot ang kapatid niya si Ian de Leon kaugnay ng umano'y maling pahayag nito tungkol sa naiwang ari-arian ng kanilang ina, ang yumaong superstar at national artist na si Nora Aunor. Sa story conference ng pelikulang 40 Days, mariing tinanggi ni Lotlot ang alegasyon na siya at ang iba pa nilang mga kapatid na sina Matet, Kenneth at Kiko ay may interes sa anumang ari-ariang naiwan ng batikang aktres. Ginawa ni Lotlot ang pahayag matapos naging panayam ni Ian kay Boy Abunda kung saan sinabi nitong naipabatid umano ang kanyang mga kapatid ang plano na bumuo ng isang one-person corporation or OPC na nahahawak sa pagmana at legacy ni Nora. Ito ang naging pahayag ng maluhaluhang aktres na si Lotlot de Leon. Enough! Enough with the lies. Enough with all of that. Tahimik ako, tahimik na si Matet, tahimik si Iko, tahimik si Ken. Wala na kaming sinasabi, and then you go out on a TV show, and then you tell everyone na sinabi mo sa amin, which is not true. Pinadaan ko na nga sa abogado ko eh. Para na hindi na ako magsalita noon pa man. So this is just to clarify. Whatever you're hearing, whatever you know, it's not true. Now this is coming from me. And this pains me so much kasi tinunin ko siya. Nalagaan ko siya bilang kapatid. Pinilin siya ng nanay ko. Ilang taon bang wala si Mami na nasa Amerika siya? Sa akin naiwan si Matel, si Kiko, si Ken, kahit si Ian ilang taon sa akin pumiralan. Nung asawa ko pa si Monching, ginawa pa namin siya ng sariling kwarto sa bahay namin. Why? I don't understand. Why? Again, sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong pinakagaw. Wala pinakagaw si Matet. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natawag kong Mami Siguro Aunor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni Mami. He can have it all. Galit ako. Galit na galit ako. Buong buhay ko, sinakripisyo ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang. I'm sorry. I'm so sorry. Please forgive me. Nabatid na si Ian ay tinalagang mamuno sa naturang korporasyon bilang legal heir habang hindi kabilang ang kanyang mga kapatid na ampon ng kanyang ina. Hindi rin napigilan ng aktres na maluha habang inalala ang relasyon nila ni Ian at ang bilin sa kanya ng kanilang ina. Bago maglabas ng kanyang saloobin, humingi muna ng paunmahin si Lotlot sa direktor ng pelikula na si Louie Ignacio at sa kanyang mga kasamahan na artista dahil sa pagtalakay niya sa personal na usapin sa gitna ng event. Ayon kay Lotlot, siya pa mismo ang lumapit kay Ian noong ika-40 araw matapos pumanaw si Nora Aunor upang pag-usapan ang posibilidad ng pagbuo ng isang korporasyon na mangangalaga sa naiwang legacy ng kanilang ina. Anya, hindi ito personal na kapakinabangan kundi upang may pagpatuloy ang advokasya ni Nora Aunor na tumulong sa mga nangangailangan. Mariin din niyang pagpinabulaanan ang mga paratang na may interes sila sa mana ng superstar. Dagdag pa niya, hinggit pa sa anumang material na bagay ang kanyang ipinagpapasalamat sa yumaong aktres. Ito naman ang maanghang na komento ni Miss Christy Permin.
Sabi naman sa batas, kung talagang legally adopted, itong mga kapatid niya, hindi siya po pwedeng magtayo ng one-person corporation. Pwede siyang habulin. Ngayon, ang tanong, legally adopted nga ba si Lotlot, si Matet, si Kenneth, at saka si Kiko? Meron kasing sabi-sabi, di ba? Ang kwento, ang umampon sa kanila, si Mang May Tuning, ang dakilang ina ng superstar. Parang sa salitang kalye, you can have it all. Salitang kalye, isaksak mo yan sa baga mo. Ayon sa legalidad, kapag pala ikaw ay tumanggi sa mana, kailangan dokumentado. Dokumentado pala yun. Yung pagka tumatanggi sa mana, malinaw pala yun. Kailangan dokumentado yung pagtanggi sa kung ano mga estate na naiwan sa kanila. Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Si Ian o ang kanyang mga kapatid? Sabi niya siya ang sole heir. Napakalinaw nun, sinabi siya ang solong tagapagmana. Kaya yung apat, nasaktan na agad doon. Di ba sabi ni Lotlot, tama na ang mga kasinungalingan. Kaya kong tiisin ang lahat, pero ayoko sa taong sinungaling. Isang kwento na hindi natin alam kung sino ang totoo o ang panig po ng magkakapatid o ang panig ni Ian. Basta ito po, ang ating nais, magkausap-usap sila at ang maiayos kung ano man at nasaan ang problema. Pero yung mga nagsasabi po na mga ampon lang yung apat, yung mga ampon po, napakasakit na pong salita nun. Pero di po ba dapat, mas bigyan po natin ng importansya sa ating puso ang mga ampon dahil sila po yung kapos. Sila po yung walang nagisna ng mga tunay na magulang. Pasalamat nga tayo, may isang Nora Honor na naglakas loob na tanggapin ang mga batang galing sa kanyang puso at hindi sa sinapupunan. Naging maayos naman, di ba? Kaya lang, eto na ngayon. Ay po, hindi na iayos. Nasa mga anak naman yan eh. No? Kung si Ian, ang tingin niya sa kanyang mga kapatid, kasama talaga doon sa legasiya ng kanyang ina at sa kanyang one-person corporation at sa Nora Honor Foundation, wala na problema. Kanilang lahat naman po. Wala namang problema talaga. Basta, hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ngayon ng katotohanan. Pero, ang dami na apektuhan nung kay Balot. So, ang wish natin, sino man ang tama sa magkabilang panig, isa lamang po ang dapat nating alalahanin, ang legacy ng superstar na si Nora. Wala raw anumang kinalaman si Lotlot na itinatag ng korporasyon ni Ian. Ayon din sa abogado ni Lotlot, sa kanilang pagkakaalam ay walang last will and testament na nagtatakda kay Ian bilang solong tagapamahala na nag-iisang may otoridad sa estate ng kanilang ina. Idinin din nilang hindi habol ni Lotlot ang anumang mana at kikitain sa estate at legacy ng pumanaw na ina. Kusa raw lumayo si Lotlot sa anumang responsibilidad matapos magdesisyon si Ian na kunin ang responsibilidad sa lahat ng usaping legal kaugnay nito. Ito ay sa kabila ng alam daw ni Ian na may nauna ng itinatag na foundation si Lotlot kasama silang magkakapatid at nagpahayag pa raw ito ng suporta. Ito ang matindi at maanghang na pahayag ni Matet de Leon. Eh, yun naman po yung sinasabi ng mga tao na wala kayong mana, wala kayong karapatan pamanahan. Laging ganun. Mabuti nga, parang, mabuti nga inampun pa kayo Eh, yung oras para kay Ian, binigay pa sa inyo. Kaagaw na kayo ni Ian, buong buhay niya. Maging masaya na kayo na binihisan at pinag-aral kayo, pinakain kayo. So, dun po, parang kumulo ako na as if we're not thankful. We're grateful to her. I'm here with you, talking to you, Tito Boy, because of my mom. You know, I am Matet because of my mother. Naintindihan ko. So, I'm grateful. Sila parang puro mana po na sa isip ng mga tao. Diba? Lagi kami inaano ng tao ng mana. Hindi na nila inisip na hindi naman isang taon ang pagluluksa. Hindi po 1 year yan. Tuloy-tuloy. So, parang, respetuhin niyo naman kami. Ayoko pong umiyak dito kasi matutuwa na naman yung mga Pero respetuhin niyo naman kami kasi inaalala pa namin si Mami. Hindi po namin iniisip yung mana na yan and wala kaming hinihingi, wala kaming kiniklaim. Sorry po, ayoko talaga umiyak dito. Ang ganda ko, no? Ayoko talaga. Totoo naman po Totoo naman. Wala naman pong pagdududa dun. Kumbaga, kahit nga hindi niya nasabihin understandable. Alam na po ng lahat yan. Yung pong mga properties, madami po talaga. No, kasi mga ininvest po ng parang nila ni Lola. But yung last will, hindi ko po alam kung meron. And hindi ko na po inaalam. Daw komunikasyon sina Lotlot at Ian mula noon. Nananatiling tahimik daw ang aktres bilang respeto sa alala ng kanilang yumaong ina at upang maiwasang lumala pa ang sigalot sa pagitan ng magkapatid. Pero iba ang naging pakahulugan sa pananahimik ni Lotlot. Idiniin ng kampo na aktres na hindi nito hahayaang makaladkad ang kanyang pangalan sa isang bagay na wala siyang kinalaman at magamit sa paraang salat sa katotohanan. Saan ng abogado ni Lotlot,
Ian De Leon and our client have no communication since Miss De Leon has remained silent before out of respect for their mother and to avoid further conflicts during an already difficult time. But that silence has been misunderstood. Our client will not allow her name to be dragged into something she is not part of or used in a way that does not reflect the truth. Our client stands independently and refuses to be part of a false narrative. We ask the public and media to kindly ensure that her name is not used in association with Mr. Ian De Leon efforts. No further comments on this matter shall be made. Today is National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts, the late Miss Nora Honor, first death anniversary. Let us continue to honor her memories and remember her with love. We extend our sincere gratitude to the public for the continued love and support for Miss Nora Honor. Her legacy will continue to live on through those whose lives she has touched.